Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sana sa inyo, ako ay aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari. Kung mangyari na, kayo manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay ang inuutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino na buhay mo. Dulog. Nasa panahon pa tayo ng Pasko, ng pagkabuhay muli ng poong Isus na sarino. At bawat araw, mayroon po tayong tema. Ang tema o paksa ngayon ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay biyaya natin ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng Shalom, Erini, Pax, Peace o kapayapaan. Sa ating unang pagbasa, napahayag na matapos yung napakarami nilang mga trabaho, dumating na ang pagkakataon na sila'y magkakasama-kasama. Si San Pablo, si San Bernabe at ang mga apostol at ang mga disipulo at ang mga membro ng simbahan ng Antioquia, doon sila nagkakaisa at nagkaroon ng pagtitipon at pagsuksa sa buhay na may kapayapaan. Kapanatagan sa kalooban na kung saan kanila po naramdaman ang paghahari ng Diyos. Sa ating Salmo 145, ang kapayapaan ay ang pagkilala na naghahari na ang Diyos. Kaya talastas ng mga tao ang dakilang paghahari ng Diyos sa kanilang mga puso. Sa salitang Hebreo, ang kapayapaan ay shalom. Ang shalom, hindi lang po yan ordinaryo na kapayapaan. Gaya na sa atin ang root word ng kapayapaan ay payapa. Ibig sabihin, parang may harmonia. Pero hindi lang yan ang shalom. Ang shalom ay kung saan nasintro ang lahat sa Diyos. Mayroon pong iba't ibang antas ang kapayapaan na shalom. Dito sa ating mga pagbasa ngayon, dahil nakasulat sa original sa Koine-Koine Griego, liban sa Salmo na nakasulat sa Hebreo, ang ating unang pagbasa at ang ating Ebanghelyo ay nakasulat sa Koine-Koine Griego. Sa Koine-Koine Griego, ang shalom na kapayapaan sa mga Hebreo, Erini. Ang Erini ay isang estado na kung saan tayo ay may kapanatagan at harmonia. Pero ang shalom, iba pa doon. Dahil nasentro ang lahat sa kabutihang loob ng Diyos at ang lahat ay namumuhay na magkakapatid, tumatanggap sa isa't isa, nagmamahalan sa isa't isa, nagtutulungan at nagkakaisa. Kaya yung tinatawag na shalom. Kaiba pa sa tinatawag nating pax. Ang pax na salitang Latin sa kapayapaan
ay kakaiba sapagkat ito ay tungkol sa estado na ang pag-iisip natin ay nagkaroon ng pagkatugma sa ating buhay at sa ginagawa at sa kapaligiran. Kaya magkaroon tayo ng tinatawag pax dahil lahat ay makita natin. Pero kakaiba nung panahon ng Roman Empire na mayroon silang tinatawag na Pax Romana na ang kapanatagan o harmonia ay nababatay sa diktador na Caesar na kakaiba naman ang dating ng Pax. Ang peace ay isang salita na nagmula po ito sa Pax. Kaya wala pong kaibahan ang disenyo ng peace. Ang atin, ang kapayapaan, ay naugnay sa kapaligiran. Kaya payapa, naugnay sa kapaligiran at naugnay sa likas ng tao sa kanyang puso, sa kanyang isipan, at sa kanyang buhay. Para sa atin, ang kapayapaan ay mayroong kapayapaan sa puso, peace inside our heart, kapayapaan sa ating pag-iisip, peace of mind, kapayapaan sa ating katawan, at kapayapaan sa kaluluwa. Itong apat na ito na kapayapaan ay dapat magkaroon ng ugnayan sa isa't isa upang ang tunay na kapayapaan ang sinasabi ng ating Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus ayon kay San Juan, sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Unahin muna natin yung kapayapaan sa katawan. Peace of the body or physical peace. Na kung saan, kapag ang tao ay gutom, walang kapayapaan. Pero dito sa ating buhay ngayon, ang daming mga tinitingnan natin sa ating katawan. Kaya kung minsan yung iba na mataba, nagpapapayat. Yung mga payat naman ay gustong magpapataba. Yung mga pagkain, kung ano-ano mga pagkain na nilalamo natin upang mabusog tayo. At kung ano-ano mga inumin na ating iniinom hanggang nagkaroon ng tinatawag na substance abuse na hindi na nagkaroon ng kapayapaan ng katawan. Kuminsan, sobrang pagod tayo, abalang-abala sa mga hindi maganda at mga bagay na hindi esensyal. Kaya ang ating physical peace ay hindi nangyari. Wala tayong kapayapaan sa ating katawan na bahagi ng ating pagkatao. Pupunta naman tayo sa kapayapaan ng pag-iisip. Lahat po ay dadaan sa pag-iisip. At dahil dadaan sa pag-iisip, kuminsan akala natin mapayapa na tayo. Kung ano mga hangarin at kamalingan natin sa buhay, hindi tayo mapayapa. Samantala, pag isintro natin ang ating pag-iisip sa Diyos na gabayan tayo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Nazareno, magkaroon ng kapayapaan ang ating pag-iisip. Mayroon tayong tinatawag na peace of mind. Sapagkat kung wala ang Diyos, kung wala ang ating pagsunod sa turo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, wala tayong peace of mind. Wala tayong kapayapaan sa ating pag-isip. Lalo tayong magulo. Lalong nagkaroon ng iba't ibang mga paghihirap dahil hindi mapayapa ang ating pag-isip. Pupunta tayo sa kapayapaan sa puso. Ang kapayapaan sa puso ay tungkol sa relasyon. Ang akala natin relasyon lang sa ating kapwa, hindi. Relasyon sa sarili natin sa ating sarili. Relasyon sa atin at sa ating kapwa, at relasyon sa atin at sa ating Diyos. Nakalimutan kasi natin ang ating pakiisa sa ating sarili. Kaya dahil doon, hindi tayo nagkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa puso. Dahil ang iniisip natin, ang kapayapaan ay external lang na relasyon sa kapwa-tao. Hindi po yun. Ang akala natin kapayapaan lang kapag mayroon tayong trabaho, kaya mapayapa ang ating puso. Hindi.
Ang tunay na relasyon ay dapat isentro sa Diyos. Pag nasentro sa Diyos at ang ating sarili nagkaroon ng pagkaisa sa ating kalooban na pagkatao, dahil kailangan po natin magkaroon tayo ng pag-recalibrate sa ating kalooban upang hindi tayo magkaroon ng tinatawag na identity mismatch. Na hindi ito para sa atin, pero ating ginagawa. Kaya marami tayong hangarin at gusto at minamahal sa ating puso, pero mismatch dahil hindi naman talaga yan ang esensyal at mahalaga. Ang mahalaga ay mapunta tayo sa Diyos. Kung nariyan ang Diyos sa ating mga puso at marunong tayong tumingin at marunong tayong kumikilala at magkaroon magandang relasyon sa kapwa-tao, magkaroon tayo ng kapayapaan sa puso. Kapayapaan sa kaluluwa. Ang kapayapaan sa kaluluwa ay hindi tungkol sa relasyon. Bagkus ito'y tungkol sa estado ng ating buong pagkatao. Ng ating kaluluwa ay nagpapahayag na tayo imahin at larawan ng Diyos. Aklat ng Henesis Kapitulo 1, verso 26, dahil likha na larawan at kawangis ng Diyos. Na ang ibig sabihin dito, tingnan po natin ang ating kaluluwa. Ang tawag dito, spiritual peace. At magkaroon tayo ng ganito kapag tayo nagkaroon ng pagbabalik loob. Nagbalik tayo sa Diyos. Sa salitang Hebreo, teshuvah. Sa salitang Grego, metanoia. Sa ating English ay tinatawag na conversion. At sa ating sariling salita, pagbabalik loob. Naway ito ang ating gawin. At kapag magkaroon na tayo ng tunay na kapayapaan sa kaluluwa, sa puso, sa pag-iisip, sa ating katawan, ang tunay na kapayapaan ay maghahari na sapagkat pumapanginoon ang Diyos sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating katawan, sa ating kaluluwa. At doon magkaroon tayo ng shalom, eirene, pax, peace, kapayapaan na tunay sa ating buhay. Naway, ang Diyos ang siya maging sentro sa lahat, maging tunguhin sa lahat, maging kahulugan ng ating buhay upang ang kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa sarili ng bawat tao ay magkaroon ng kaganapan. Amen? Purihin natin ang Diyos.